Hello, hello mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang magmamaritis naman ang laki na ng bunga. At yun nga po mga kabebe, yun nga ay kasi nga ay tapos na po yung 30 days na inilaan natin sa mga alagang sayo natin. So nag-stop po tayo ng antibiotic at vitamin. So ngayon po mga kabebe, napansin ko po sa mga alagang sayo natin is yung lumalaki yung dito nila mga kabebe. Importante yun na malaman natin mga kabebe na sign na po yun sa mga alagang itik po natin na may sakit or papunta na yung sipon. Yun po yung delikado mga kabebe. Pag itong mga alagang itik natin ay hindi po natin napainom o napabayaan, is ang mangyayari po mga kabebe is mahirap na po talagang makarecover itong mga alagang sayo po natin. Lalo na po ay ganitong edad po talaga mga kabebe, basta unang buwan po ay ito po talaga yung pinaka-sensitive or pinaka-masila nilang part or critical talaga mga kabebe, na once matamaan po ng sipon yung mga alagang itik natin is nasa 50% na lang po talaga na mabubuhay yung mga alagang itik natin mga kabebe. So ngayon po mga kabebe, yung dahilan siguro ng ganito ay dahil siguro ito sa ulan tas sa init po ng panahon. At yun nga, dahil nga po yun mga kabebe, kasi nga free range lang din po yung paraan po ng pag-aalaga natin. So yun nga, free po talaga tayo sa anong ma-encounter natin dito na area. Kasi nga maliban po nga sa area na pinaglalagyan po natin na hindi po talaga ganun kalinis. Kasi nga pasto lang po talaga yung paraan po ng pag-aalaga natin. Simula po sa iniinom nila mga kabebe ay galing sa kanal, hindi po malinis na tubig. Tas yung panahon po ngayon, number one is yung init mga kabebe, tas yung ulan. Yun yung pinaka-worst mga kabebe. So ito talaga yung dapat bantayan po natin sa mga sayo natin, lalo at nagsisimula pa lang tayo. Yun mga kabebe, ito nga po yung titignan po natin mga kabebe. Ganyan po yung dito sa may ilong niya mga kabebe. Pag ganyang medyo kanabitang muhubag ang iyang ilong, ibig sabihin yan mga kabebe is ay may sipon yung mga alagang itik natin. So pag ganyang nakikita mo nga murag ni hubag na ang ilang dagway mga kabebe, is wag mo talagang i-ignore, kasi diyan nagsisimula talaga mga kabebe na madididbol yung mga alagang itik natin. So lagi ko talagang advice mga kabebe na wag talaga nating kalimutan na painumin itong mga alagang sayo natin ng antibiotic, kasi ito po yung importante talaga mga kabebe. Makalimutan mo na lahat, wag lang talaga yung antibacterial na kailangan nila mga kabebe. Lalo na po ay prone na prone talaga sila dito, lalo sa tubig, init at ulan. At yun nga mga kabebe, pag ganitong napapansin mo talaga mga kabebe, is automatic mo talagang painumin ng antibiotic. So ngayon, ang gagawin ko mga kabebe ay papainumin ko itong mga alagang sayo natin. At yun nga, mas malaking pasalamat ko din po mga kabebe na may nahuli akong isang itik at tinignan ko, dahil nga nung nakarang araw is nabilaukan yung isang itik ko. So ang nangyari ay may hinawakan akong isang itik at napansin ko nga sa mukha niya is yung naghubag jud ang iyang dagway. So ang ibig sabihin nun is may sipon po yung mga alagang itik natin. Pag may sipon po naman itong mga alagang itik natin mga kabebe, ang hirap na pa na kanabitang tawag ay sa Tagalog, yung utal na ako ba, yung mahirap na makarecover talaga tong mga alagang sayo natin. So ang mangyari mga kabebe, patuloy pa din po natin silang ipapastol, pakain pa din. Yun nga lang is papainumin natin ng antibiotic, o anong antibiotic yung gusto mo mga kabebe ay nasa sayo na yun. Kasi sa akin po mga kabebe, ang ginagamit ko po talaga simula pa lang nung nag-uumpisa kami hanggang sa ngayon po ay ito lang po talaga yung ginagamit kong 4-in-1 po na sachet. Yan lang po, 2 sachet sa morning, tas 2 sachet din sa hapon. Yun nga po mga kabebe, importante talaga, kaya ito ay magandang paalaala or reminders para sa iyo kung nagsisimula ka lang dito sa mundo ng duck farming. Kasi pag ganito mga kabebe, wag mo mong hayaang mawala yung puhunan mo o magbili ka man lang ng gamot na mga alagang itik mo kaysa mawala ito. At yun lang po mga kabebe, ito lang muna yung imamaritis ko, kasi nga ito po talaga yung number 1 na babantayan po natin yung sipon.
At yun nga po mga kabebe, hindi ko po alam kung ano po yung mga alternatibo na gamot po para sa mga sihong may sakit. Kasi nga po mga kabebe, ang ginagamit ko lang po talaga ay yung brand po na nakasanayan ko. Tas hindi na po ako yung gumagawa o nagpo-formulate ng sarili kong gamot kasi mas nakakatakot yun mga kabebe. At yun nga, mahirap din naman kasi maggawa mga kabebe, lalo po ay nagsisimula pa lang po tayo. Much better na lang din po na iasa na lang din po natin sa kamay po ng mga doktora or scientist o ano ba yung mga science na dyan na ginagawa po nila sa mga gamot, kasi sila talaga yung mas may alam. Lalo po ay first timer lang po tayo, ay dapat po talaga mga kabebe na manigurado na lang po tayo. Marami naman po tayong mabibili dyan na paracetamol na para sa mga alagang itik natin at para naman maiwasan yung immortality mga kabebe. Kasi pag nagsisimula ka po talaga mga kabebe, ito po talaga yung number 1 po na babantayan po natin. At yun lang sa muna ngayon mga kabebe. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.